Hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na nitong mga nagdaang Jumu'ah ay ang mga naging paalala ng mga ustad, mga imam natin sa bawat masjid na napagkukutbaan nila ay patungkol sa paghahanda sa buwan ng Ramadan. Nandun na yung paghahanda ng praktikal na paghahanda, pagpapaganda ng kanilang bahay, paglilinis ng kanilang mga tahanan, pagpipintura ng kanilang mga masajid, pag-aanyaya sa kanilang mga pamilya at mga jamaa na maligo dahil sa pagkagalak nila sa paparating na buwan ng Ramadan. Kabilang yun sa dapat nating paghandaan. Kabilang sa dapat i-celebrate. Dapat magalak ang isang Muslim kapag dumarating ang buwan ng Ramadan sa maraming paraan na hindi taliwas o lalagpas sa pamantayan ng batas ng Islam. Katulad ng pagsasaya, pagliligo, pag-aanyaya sa pamilya, lahat ng yan ay pinapahintulutan sa Islam at dalangin natin sa Allah na ang lahat ng nagdiwang sa pagsalubong sa paparating na buwan ng Ramadan ay biyayaan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ngunit mga kapwa ko, alipin ng Allah, bago sumapit ang mabiyayang buwan ng Ramadan ay meron pa tayong ipapaalala ulit. Una sa aking sarili at sa ating lahat sa mga oras at araw na ito, na kung saan, kung pinaghandaan mo ang Ramadan sa pagbabasa ng Quran, pagpaparami ng pagbabasa ng Quran, pagpaparami ng sala, at kung ano pa man dyan na gawain, pagpaparami ng ayuno, alhamdulillah. Ngunit meron ka pang dapat isa o pinakamahalagang dapat ihanda o pangalagaan bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Liban sa sala, liban sa pag-aayuno, liban sa pagtatahajjud, liban sa pagbibigay ng zakah, na kung saan ito ang sumisira sa haligi ng Islam. Yun ay walang iba kundi ang lisan, ang ating mga dila. Kinakailangan i-practice mo yan bago pa dumating ang buwan ng Ramadan. I-practice mo na makontrol yung dila mo bago pa dumating ang buwan ng Ramadan. Ganun pa man, yung mga dila natin binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa suratul Balad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala verse 8, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Sabi ng Allah, hindi ba't nilikha ko sa inyo ang mga mata, dalawang mata? Yan ay biyaya sa atin ng Allah, na kung saan napakaraming biyaya ang napapaloob dyan. Yung mata mo nilagyan ng kilay. Bakit? Para hindi tumulo yung pawis mo diretso sa mata. Yung mata mo nilagyan ng pilik mata. Bakit? Para hindi ka masilaw at hindi agad pumasok yung mga nakakapuwing na bagay dyan sa mga mata mo. Kabilang doon na yung pilik mata mo ay isang sensor ng mata. Tusukin nyo, pansinin nyo, kapag tinusok nyo yung pilik mata, automatic nagsasara yung mata natin. Dahil sensor yan. Yung mga pilik mata natin, sensor yan ng maliliit na bagay na kapag dumating o dumampi dyan sa mga pilik mata natin, automatic nagsasara ang mata bilang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At control yung haba ng ating mga pilik mata at kilay. Isipin niyo kung hindi kinontrol ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paghaba ng ating mga mata. Subhanallah, napakapangit. Pero alhamdulillah, tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na tamang-tama ang mga sukat sa bawat paglikha sa atin ng Allah. Alam naj'al lahu 'aynayn. Hindi ba't nilikha namin sa inyo ang inyong mga mata na kung saan dyan pa lang sa mga mata hindi natin kayang talakayin yung napapaloob na biyaya dyan. Walisana wa shafatayn. Ganon din ang inyong mga dila, sabi ng Allah, at ang inyong dalawang labi. Ano ang purpose ng dila? Diyan mo mararamdaman, mararanasan, malalasap ang mapait, masarap, matamis, maasim, lahat ng lasa. Diyan mo malalaman. Kung wala yung dila na yan, wala kang panlasa. Anong purpose ng dalawang labi? Walisana wa shafatayn. Ang dalawang labi mo na yan ang nangangalaga sa loob ng bunganga para hindi matuyo. Kapag ngumuya ka, yung dalawang labi na yan ang nangangalaga sa mga pagkain ng inunguya mo para hindi magsitalsikan, para hindi magsilaglagan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Binayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mata
na napakaraming biyayang ipinagkaloob nito at mga labi at mga dila na ibiniyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ganun pa man mga kapwa ko alipin ng Allah, yung biyaya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay labis ding pinangambahan. Itong dila na biyaya sa atin ng Allah, labis din itong pinangambahan para sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni Sufyan al-Thaqafi na naiulat ni At-Tirmidhi, nagtanong si Thaqafi kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Ya Rasulullah, ano ang labis na pinangangambahan mo sa akin? So ang tugon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qal hadha. Ang tugon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinawakan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dila at sinabi niya, hadha, ito ang pinangangambahan ko para sa aking ummah, ang kanilang mga dila. Sabi ng mahal na propeta Muhammad, dahil ang ating mga dila, mga kapwa ko alipin ng Allah, kapag hindi na tarbiya, kapag hindi na sanay, bago pa man dumating ang mabiyayang buwan ng Ramadan, lahat ng pagsamba mawawala ng saysay dahil lamang sa dila mo. Yung tarawi mo, yung ayuno mo, yung sala, yung qiyamul layl, yung pagbabasa ng Quran, hajj, papatusin yan lahat. Lahat ng amal mo, lahat ng kabutihan, tatanggalin niya ng dila. Una, yung shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pinakaunang bahagi ng haligi ng Islam para matawag kang Muslim. Maaring ma-invalid yan. Maaring mapalabas ka sa Islam dahil lamang sa dila. Sa paanong paraan? Kapag nagbiro ka patungkol sa relihiyon. Istihza'u bid-din. Kapag nagbiro ka na kung saan pati yung parte ng agama, parte ng relihiyon, ginagawa mong biro, mapasang manamidadan taon na naraka. Kapag pinangaralan ka, okay lang, huwag niyo na akong isama dyan. Dahil mahirap naman, baka makatiwangwang lang yung naraka eh. Wala nang tao sa naraka, lahat tayo maparaiso. Yan ay sukdulang pagkakafir ng isang tao. Hindi nila nalalaman. Yung mga munafik noong panahon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaasar nila, kinukutya nila yung mga hufaz, yung mga hafiz. Sabi nila, itong mga hafiz, puro lang lamon. Pero pagdating sa digmaan, pagdating sa labanan, wala, hindi mo makikitang frontliner. So anong nangyari? Nalaman ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagbaba ang Allah subhanahu wa ta'ala ng aya. Parang ngayon lang din, giya mga ustad na miyatama mo sa kalaytian, giya mga hafiz na miyatama mo sa kalaykakan, yan ay pagkakafir. Makakalabas ka sa Islam kapag mga ganyang biro. Subhanallah, kaya iwasan natin. Dahil sa mga pangungutya ng mga munafik, sa mga hufaz, na hindi sila nagiging frontliner sa labanan, dahil pinangangalagaan sila, dahil kapag namatay yung mga hafiz, hindi tayo aabot sa ganito. Wala na tayong malalaman. Magiging mangmang na rin tayo kung naunang mamatay yung mga hafizul Quran sa panahon ng mahal na propeta Muhammad sa kanilang pakikipaglaban. Ngayon, ang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Kapag tinanong mo sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang mapangutya na yan, kung bakit kayo naggaganyan, bakit nyo sinasabi na yung mga ustad, yung mga hafiz, wala nang ibang ginawa kundi mamandita. Kapag tinanong mo sila, hindi, joke lang yun eh, biro lang. Kumbaga katuwaan lang ba? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? La ta'tadhiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Wag na kayo magdahilan, sabi ng Allah, kayo'y kafir. Kafir na kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iwasan natin ang pakikipagbiruan na madadawit ang relihiyon, lalong-lalo ng Quran, ang hadith, ang mga sahaba, ang mga propeta, ang paraiso, ang naraka, ang impyerno. Bawal yang gawing katuwaan sa Islam. Dahil mapapalabas ka na ito sa Islam. Ano yung nagpalabas sa iyo? Yung dila mo. Hindi mo na kontrol. Ganyang kadelikado ang dila. Kapag hindi na tarbiya ang dila,
ilalabas ka niya sa Islam. Ganon din, mga balbas. Mukha kang kambing. Ang haba ng balbas mo, para ka ng kambing, putulan mo yan. Yan ay kabilang sa pagbibiro sa relihiyon na magpapalabas sa iyo sa Islam. Pangalawa, yung sala, maaring mawalang saysay din yan sa pamamagitan ng iyong dila. Kapag ikaw ay nagsalita, habang ikaw ay nagsasala, invalid ang sala. Kapag sinadya mo, sabi ng isa sa mga ulama na si Ibn Mundhir, أجمع أهل العلم على أمن تكلم في صلاة عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. Yung tao daw na magsasambayang, na magsasalita, na sinasadya niya, alam niya ang batas na kapag nagsalita ka ay ma-invalid yung sala. Kapag nagsalita ka na alam mo yung batas sa usapin na ito, invalid yung sala. Sa isang hadith, sa araw ng Jumu'ah, kahit na mayroong bumahing, nagsabi ng alhamdulillah, bawal mo siyang tugunan ng yarhamukallah. O di kaya, nagsalam sa'yo, assalamualaikum. Bawal kang mag-reply ng wa'alaikumussalam. Bawal. Sabi ni Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, lahat bawal. Kahit ang pagsabi mo, halimbawa, mayroong kang katabi na maingay, nagsiselfone, o di kaya anuman dyan ginagawa, bawal mo ring sabihin na, oy, tumahimik ka dyan. Dahil invalid yung sala mo. Ang pwede lang, sabi ni Sheikh Ibn Baz, na magsalitang ma'mum sa araw ng Jumu'ah, yung ma'mum ay gusto niyang ituwid ang nagkukutba. Kapag merong maling hadith o merong talatang nagkukutba, pwedeng magsahwi ang ma'mum na ustad, ganito yung aya, ganito yung sura, ganito yung hadith. Pwede yun. Pero liban sa mga kasama ng jama'a, bawal. Dahil kapag nakipag-usap kayo, o di kaya kahit na sinabi mong manahimik ka dyan, invalid yung sala. Dahil sa dila natin. Subhanallah. Dahil sa mga dila. Pangatlo, nahaligi ng Islam na maaring ma-invalidate ng ating mga dila ay ang ating zakah. Mawawalan ng saysay ang ating mga zakah. Yung mga nagastos mo kay misis mo, nagastos mo sa pag-aaral ng anak mo, nagastos mo sa lahat ng pangangailangan ng pamilya mo, maaring mabaliwala lang lahat yan dahil sa dila mo. Sa paanong paraan? Ameng ka, inipanunulan ng ka. So na makanggenan ka. O kanasabab sa laki, di ka mamakaguman, di ka makapasad mangagi. O kanasabab sa laki, di ka makakan. Kapag ganyan ang sinabi mo sa mga taong ginastusan mo, invalid yung zakah, yung sadaqah. Kung hindi lang ako nagpa-iftar, walang makakapag-iftar dyan. Subhanallah. Invalid yung zakah o yung sadaqah. Kaya nga ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Kayong mga mananampalataya, sabi ng Allah, huwag ninyong gawing mawalan ng saysay, huwag ninyong i-invalid ang inyong mga sadaka sa pamamagitan ng pagbanggit dito. O di kaya sa pananakit sa mga taong pinagbigyan nyo rito. Anong halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga tao na nagbabanggit ng mga naibigay nila? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Kahalintulad sila ng mga tao na mapagpakitang tao. Gumagastos lang para sabihin, Masya Allah, galante ka, mapagbigay ka sa relihiyon, malaki ka magbigay ng sadaka. O di kaya, yung mga tao na mga milyonaryo pero mga kafir. Inihalintulad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bato. Sabi ng Allah, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Kahalintulad yung mga tao na yan na nagbabanggit sa mga naibigay nila na parang isang bato, na kung saan yung bato na yun ay punong-puno ng alikabok. Pero binagsakan bigla ng malakas na ulan. Anong nangyari? Natanggalan ng alikabok yung bato, naging napakakinis. Anong naisipahiwatig dun? Yung mga alikabok na yun na nandun sa ibabaw ng bato, yun yung mga gantimpala. Pero no nang binanggit mo
yung mga sadaka na naibahagi mo, yung mga naipaiftar mo, nagastos mo sa asawa mo, nagastos mo sa anak mo, wala nang gantimpala. Lahat ubos. Kaya bilang padre pamilya, iwasan mo na magbanggit na kung hindi dahil sa akin, hindi ka man magkakaroon ng dowry na malaki. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng bahay, hindi ka makakakain, hindi ka makakadamit. Subhanallah, iwasan natin yan. Dahil magiging mawawalan ng saysay yung gantimpala ng lahat ng ibinigay mo sa pamamagitan lamang ng dila. Pang-apat, as-sawm. Yung pag-aayuno natin, maaring mawalan din ng saysay sa pamamagitan ng dila. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan ay yada' ta'amahu wa syarabah." Sino man ika ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hindi tumigil sa mga katarantaduhang gawain, sa mga masasamang salita, mga bastos, hindi na kailangan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aayuno. Laging nagmumura, kahit nagpa-fasting, kahit Ramadan, nagmumura. Badsinta, subhanallah. Invalid, wala nang saysay ang pag-aayuno mo, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa dila mo lamang. Nawalan ng saysay yung pag-aayuno dahil sa dila mo lamang, subhanallah. Kaliit-liit na bagay. Pero kapag hindi mo natarbiya, ipapahamak ka niya. Dadalhin ka niya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panglima, ang Hajj. Ang Hajj, maaring mawalan ng saysay sa pamamagitan ng dila. Bakit? Kabilang sa mga alamat, palatandaan na hajjul mabrur, tinanggap yung pagkakagi mo para matawag ka na kadi, apure. At yari masuka din yan na mapapadalam rakaso husnul khuluq. Kinakailangan sa kadi na malamak sukad tarun yan. Na ba masakit sukad tarun yan? Malumanay magsalita. Hindi masakit magsalita. At maganda yung pag-uugali. Yan ang palatandaan na ang kadi na yan ay tinanggap ng Allah, yung kanyang pag-hajj. Pero yung kagi na nakabalik sa Pilipinas, nagmumura lahat ng sinta, subhanallah, palatandaan yan na hindi tinanggap ng Allah ang kanyang pag-hajj. Kapag yung kagi na yan, nakikita mo na masamang ugali sa kapitbahay, mapagmura, o kung ano pa man dyan, nakabulastugan na ginagawa niya, bastos. Palatandaan na ang kadi na yan, hindi tinanggap ang kanyang pag-hajj. Kaya pangalagaan natin mga kapwa ko, alipin ng Allah ang ating mga dila sapagkat hindi natin napapansin na ang 5 haligi ng Islam na pundasyon ng pagka-Muslim natin ay masisira ng ating mga dila na napakaliit na parte ng ating katawan. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bilang panghuli mga kapwa ko, alipin ng Allah, ang pinaka-point ng khutbah natin ay mula ngayon, sanayin natin ang ating mga dila na ang tanging mabanggit lamang ay mga magagandang salita at mga kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sanayin natin ang pagtatasbih, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Sanayin natin bago pa man dumating ang Ramadan. At sa tuwing magkakamali tayo, makapagbanggit tayo ng masamang salita, idha amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan tamhuha. Sabi ng mahal na propeta Muhammad, once na madulas ka, magkamali ka, diretso, humingi ka ng kapatawaran sa Allah o di kaya kahit na anumang kabutihan, gumawa ka ng kahit na anumang kabutihan para mabura o mapalitan yung pagkakamali na nagawa mo sa oras at araw na yun. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang makagawa ng mga kamalian, mga pagkakasala, thumma yastaghfirillah, at siya ay humingi ng kapatawaran sa Allah, yajidillaha ghafurur rahima, matatagpuan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpatawad sa kanya. محمد كان علم كليبس